question. Bakit nagtatakbo? I think I can share my skills, my experiences bilang isang ina, isang negosyante, isang asawa. Kasi syempre not everything is vital. Minsan you need life experiences to be isang magaling na pag-ibig. Charming Ate Sarah, she's really pretty. Okay, I think we are ready for it's an answer. Ako, katulad na sinasabi ko, aside sa calling, I prayed for it. I prayed for it. Mga 3 months, 3 months akong nagdasal kung itutuloy ko. Kasi lumabas na yung sign. Aside sa sign, I prayed for it non-stop. Kasi syempre, may pamilya rin tayo. Alam natin na politics is magulo. But I think if you have a pure heart, really to help, gusto mo kasi magpabago ng buhay. Marami na akong nakitaan, and hindi lang sa mga nakakasalamuha ko. Even sa showbiz industry, sa atin, merong mga artista, merong mga kapwa-press na nahihirapan. Ang bigat kasi hindi mo matulungan, ang bigat sa loob pag hindi mo natutulungan. So, I think pag pinasok natin yung public service, parang magkakaroon ka ng lalo ng authority at saka power to help people. Kasi ang ginagawa ko before, pag hindi ko kaya, di ba nagbebenta ako ng mga gamit ko, pang tulong, and syempre may mga personal needs tayo, tapos may mga foundation na susulatan ka or mga politicians para makahingi ka ng tulong para dito sa taong tutulungan mo. Minsan hindi ka nababalikan agad. Nagawa mo yung mas? Yes. Sulat? Oo, sumusulat ako para kasi hindi ko naman kayang matulungan lahat. So, I also went to PCSO para matulungan itong tao na ito. Yung hinihingi kong tulong, hindi para sa atin para sa ibang tao. So, parang inisip ko, finashback ko lahat ng mga, ba't hindi na lang ako tumakbo para mas lalo na maraming tulungan. And mas may konsehal siya, may influence kahit paano, baka mas pansinin ka. Kahit kasi syempre pag artista hindi masyado. Oo, papansinin ka, pero pag nasa public service, ay yan. Meron mga law kasi, di ba, meron mga program, may mga ganon na para sa mga politicians. So, I think I can help more people. So, let's start talagang eto, I think yung magiging counselor, hindi ko marami akong matutulungan dito, lalo na sa Pasig. Lalo na nung baba ako. Nalilibot ka na? Last year po, July, August. Yeah, mga August pa ako. You think helping is just the factor, it's not the power, but the reach na kaya mo itulong. Kasi syempre kami tumutulong kami before sa Buanga, Iloilo, kasi contractor na kami. So, hindi kami nakakatulong kami here in Pasig, but it's not focused. Parang we go around sa ibang kung saan kami may project, kung kami nagbababa ng medical missions, medical square programs, tumutulong kami mga wheelchairs, and then 2 years
ago, sabi ko sa asawa ko, baka pwedeng magbigay tayo ng chair, okay, yung mga medical equipment. Naging maayos naman. Kasi we coursed it through barangay captains, yung mga konsihal, ng Pasig. Sila yung namimigay, kasi sila yung nakakaalam sa constituents. And then, sabi ko pangarap ko mag-earn ng medical mission, which is nagawa namin. Dapat yung birthday ko last year, November, pero mas napaaga siya. May pa lang nagbaba ko yung medical mission. So yung reach sa tao, na alam mo, kailangan nila ng tulong. Parang yun yung move pa rin para sa amin na to move forward, to keep going what we're doing. Ang sweldo na naman, focus na sa Pasig yung ginagawa niya nation. Yes po. AJ ka mag-isa. Kasi kilala na namin sa about yourself more para kilala namin. Okay, so I am Cesar Ruelo Vizcaya, or commonly known as Ate Sara. I grew up in the United Kingdom. Yes, I grew up in the United Kingdom. I studied there until I was third year high school. Then my parents dito na kami pinaaral sa Philippines, so we could adapt the Filipino culture. And doon pa lang, bata pa lang ako, every Christmas, namimigay kami sa mga less fortunate than us. Kasi kahit middle class kami, syempre, parang pasasalamat sa blessings for the whole year na magulang ko, which I have carried through nung nag-asawa na ako. Kasi ang bili ng daddy ko, kumita ka, kahit konti, matuto ka mag-share. And wala namang mawawala sa amin. Actually, napansin namin, kung nag-share kami, mas malaki yung bumabalik sa amin. So, yun yung, we just continued what my parents started. No? Contractor din daddy ko. Lihitin mo akong taga-Pasig, Bangbang, itong barangay na to. Father ko was a former kagawad noong 1970s. So, tatlo kami magkakapatid. I was the only sibling na bumalik dito sa Bangbang kasi doon kami sa ibang barangay ng Pasig. So, ako bumalik talaga dito sa Bangbang. Mahal ko ang Pasig kasi pwede sa totoo lang, pwede na kami mag-settle sa ibang lugar. Pero dito na pinanganak yung tatlo kong anak kasi yung pangalan ko. Siya yung namesake ng St. Gerard. So, yung St. Gerard, pangalan ng pangalan kong anak. He was born in the UK also. So, yun, that's just a little something about myself. Self-made woman din pala, Tita Asta. Yeah, no, congratulations. Sinabi mo, you grew up part of your UK. Hindi ka ba British? Accent. Resident kasi nagiging question kasi yun eh. Actually, I still have my British accent. I'm still speaking in my tongue language, which I grew up with. Pero I am recognized Filipino, so all the privileges of one Filipino, I have the same privilege. Kaya I am allowed to run for any public position. We're taking our chances. No, and syempre, bilang isang lihitimong Pasigeno, alam ko kung ano yung nangyayari sa paligid ko. At syempre, nakatira ako sa sentro ng Pasig. I think I have, wag naman overconfident na kinabahan din mo. I think I have a good, to compete. It's friendly competition. Election is just one thing, no? So, yun lang yung inaano ko na I want to enjoy what we're doing in the campaigns, going down. Kasi being a first time nga na papasok sa public service, gusto kong ma-enjoy lang yung makilala kong mga tao. And by that, siguro na natutuwa din ang mga tao sa akin kasi very excited silang makilala. Okay na po kayo. Okay, it's hard. It's definitely a different path from being in the private sector. Siyempre, nandun na madaming ibang mga bago sa akin. Like, I just can't go out, no? Or kailangan may kasama ako palagi. Yun yung parang naiba sa buhay ko. Being busy. So, kasi ang nangyayari, I still work. Hindi ko pwedeng pabayaan din yung company
So, multitasking kami. And syempre, isa din akong ina, so I have to make sure in the evenings I'm with my kids. Just like Rose, who is a mom as well.